Samantala patuloy na hinabol si Usopp ng mga zombie kaya hindi niya malabanan si Perona. Habang ang Kikay ay hindi pa rin makaget over dahil sa hindi tumatalab ang ghost niya kay Usopp. Nang matigilan si Usopp at nabangga kaya siya nadapa. Pala ay may naisip siyang trick at tinirador ang mga zombie ng paminta para bumuka ang mga bibig pag bumahin. Kaya sinamantala ito ni Longnose at tinirador ng asin ang mga kalaban at na-purify ang mga ito at tinakasan ng kaluluwa. Tapos sa kayabangan ni Usopp ay sinugod pa siya ng mga natitirang kalaban pero tinira niya ng apoy ang mga ito. Pero napunta sa taas kaya pinagtawanan si Longnose tapos saka siya sinugod at nadagukan. Subalit nasunog at bumagsak ang chandelier sa nga zombie kaya nagoyo sila ng ating bida. Tapos si Perona na ang puntirya ni Usopp pero humarang si Kumasi kaya nakatakbo ang Kikay at hinabol ni Longnose. Tapos inutusan ni Perona si Kumasi na atakihin ang ating bida kaya naghabulan ang mga idiot. Saka nag-body slam si Kumasi na nailagan tapos tumama sa pader at nawasak ito. Kaya delikado ang ating bida dahil malakas pala ang bodyguard ni Perona. Tapos nag-umpisa ng maghabulan ang dalawa at takot na takot si Usopp. Pero napikon na si Kumasi kaya winasak nito ang mga pwedeng taguan ni Longnose. Tapos nakahabol na ang ating bida sa Kikay kaya naghabulan na naman ang tatlo. Patuloy na tumatakbo si Perona dahil hinahabol ni Usopp habang si Kumasi ay pinupuntirya si Usopp. Kaya tumalon ang animal zombie at inatake si Longnose na agad na naiwasan kaya inulit-ulit ito ni Kumasi. Hanggang sa naisip ni Usopp na tirahin ng flame ball ang kalaban kaya nag-apoy ito pero mabilis na naapulahan. Kaya binuhusan ni Usopp ng mantika ang sahig at gumawa ng bakod ng apoy kaya hindi makatawid si Kumasi. Saka nagpatuloy si Usopp nang marinig niya ang boses ng Kikay sa labas ng mansyon. At nang kanyang makita si Perona ay lumulutang ito sa ere, kaya hindi makapaniwala si Longnose. Tapos sinabi ng Kikay na alam na niya kung paano tatalunin si Usopp kaya naduwag ang ating bida. Samantala nag-decide na si Usopp na labanan si Perona at pinagmalaki ang kanyang bagong armas. Pero biglang nawala ang Kikay at paglingon ni Longnose sa likod. Ay nakita niya si Perona na naging dambuhala kaya nagulantang ito. Kaya tinirador ito ng ating bida pero hindi ito tumama dahil nagpaliit ang Kikay at nagpalipad-lipad. Inulit-ulit ni Usopp ang pagtirador kay Perona subalit hirap siyang patamaan ito dahil mabilis itong lumilipad. Tapos mabilis na lumitaw ang Kikay na multo sa harap ni Usopp at pinasok ang kamay nito sa dibdib ni Longnose. Saka sinabing hawak raw nito ang puso ng ating bida at kanya itong pipisilin. Kaya nakiusap si Usopp na wag gawin dahil ikamamatay niya yon. Pero mas lalo siyang tinakot ni Perona at pinisil ang puso pero it's a prank lang pala ang lahat dahil multo raw siya. Kaya nadismaya si Usopp dahil sa sobrang takot at sinabing mamamatay siya sa atake sa puso. Tapos nawala sa katinuan si Longnose nang makita niya na tumatagos ang kalaban sa simento. Pero mabilis na bumangon ang ating bida at tinirador si Perona. Subalit tumagos lang ang mga bala kaya sumabog ito sa malayo. Tapos mabilis na tinagusan ng Kikay si Usopp kaya binugaw ito ni Longnose sa takot. At sinabihan niyang walang magagawa si Perona kung hindi niya mahahawakan ang ating bida. Subalit nagpalabas ng mga mini-ghost ang kalaban tapos pinakita ang kaya niyang gawin na naglikha ng pagsabog. Dahil dito ay natakot si Usopp pero pinatikim ito ng Kikay ng kanyang ghost bomb. Kaya napilitang bumawi si Usopp pero tumagos lang ang kanyang pasabog. Tumakbo si Usopp dahil wala siyang laban pero mabilis siyang hinabol at humarang sa kanyang paningin kaya bumangga si Longnose sa pader. Bumulagta ang ating bida pero walang awa si Perona at paulit-ulit na pinasabog si Usopp kaya bumagsak si Longnose. Tapos dumating pa si Kumasi at tatapusin na si Usopp kaya na double kill ito. Pero naisip ng ating bida na siya lang ang makakatalo kay Perona habang patuloy sa pananakit ang zombie bear. Kaya puro negative ang tumatakbo sa isip ni Longnose hanggang sa sinuot niya ang kanyang maskara. Tapos mabilis na pinurify si Kumasi kaya tinakasan ng kaluluwa ang zombie bear. Nagalit si Perona pero nagpakilala lang si Sniper King na tatalo sa Kikay. Tapos mabilis na tumakbo dahil medyo naduwag kaya nagpalabas ng maraming ghost ang kalaban. Saka naisip ni Usopp na bigla na lang naging confident si Perona at naging multo ito nang lumitaw ang mga ghost. Kaya pinasabog siya ng Kikay habang iniisip kung ano ang nangyari nung nawala ang kalaban sa paningin niya. Naging dambuhala si Perona tapos may napagtanto si Usopp na pinagtataguan. Kaya dinampot niya ang tirador at papasabugin ang kwarto na kinabahala ng Kikay. Tinira niya ito tapos sumabog ang pader at naroon niya ang totoong katawan ng kalaban. Kaya takot na takot si Perona sa gagawin ni Usopp. Sabi ni Usopp na alam na niya ang trick ng kalaban pero sabi ni Perona na meron pa siyang alas na hindi alam ng ating bida. Tanong ni Usopp na kung ano ang mangyayari kung pasasabugin niya ang totoong katawan ng Kikay. Kaya nagalit ang kalaban pero inatake pa rin ito ni Usopp subalit nagmintis. Hindi na siya binigyan ng second chance ni Perona at nagpalabas ito ng malaking ghost bomb na kumain kay Usopp. Kaya nataranta si Longnose pero umalis si Perona at bumalik sa kanyang katawan. Habang si Usopp ay nasa loob pa rin ang bibig ng ghost at isang flick lang raw ni Perona ay sasabog na si Longnose. Kaya pinasabog ito ng Kikay pero nawala ang pagsabog na kinagulat ng kalaban. Ito pala ay dahil sa ginamit ng ating bida ang impact dahil. Tapos mas lalong nabahala si Perona dahil nakadikit ang katawan niya sa kama. Kaya sinabi ni Usopp na nagpanggap lang siyang nagmintis dahil glue talaga ang kanyang binala para hindi makatakas ang Kikay. Pero may isang zombie na dumating at pipigilan si Usopp kaya dito ginamit ni Longnose ang impact dahil na nagpatilapon sa kalaban.
Kaya nagmukhang malakas ang ating bida na mangyak-ngiyak sa sakit. Tapos tinirador niya si Perona ng isang malaking bala at pagtama nito sa kikay ay bumukas ito at naglalaman ng maraming ipis. Kaya ginapangan ng kalaban at mangyak-ngiyak ito sa takot pero hindi ito makatakbo dahil nakadikit. Tapos nilabas ni Usopp ang kanyang 10 tons hammer. Kaya kabadong nagtataka ang kalaban kung paanong ganong kalakas si Longnose. Inangat ni Usopp ang hammer kaya takot na takot si Perona. Hanggang sa pinalo ito ni Longnose at sumabog na siyang kinawalan ng malay ng kikay. Pala ay peke lang ang hammer tapos pinagmalaki ni Usopp ang kanyang pagiging negative. Saka siya tuwang-tuwa na umalis habang si Perona ay knockout sa higaan. Samantala pinagtatawanan si Brook ng kalaban sa kanyang muling pagbabalik. Pero sabi ng skeleton na hindi ito susuko at bumalik sa alaala ang nakaraan. 5 years ago ay nadiskubre nito kung paano mag-purify ng zombie gamit ang sea salt. Kaya inumpisahan nitong mag-purify ng mga bangkay na naging problema ng mga opisyal ni Moria. Hanggang sa nakaharap nito ang kanyang zombie at nakipagtagisan siya ng sword skill sa legendary swordsman na si Ryuma. Pero malakas ang kalaban kaya hindi niya ito natalo bagkus nakiusap pa siya na wag putulin ang kanyang afro dahil importante ito. Dahil hindi ito pwedeng patayin ng zombie ay pinaalis na lang nito si Brook at sinabing wag nang babalik sa Thriller Bark. Pagbalik sa hinaharap ay determinadong umatake si Brook sa kanyang shadow. Patuloy ito sa kanyang aggressive attack sa kalaban pero mahusay din ang zombie kaya madali lang itong nakakailag. Tapos sinabi ng skeleton na nag-training siya ng husto para bumawi sa kalaban. Habang si Brook ay patuloy sa pakikipaglaban sa kanyang shadow, habang iniisip ang kanilang pangako kay Labun. Sabi ng zombie na lumakas nga ang skeleton, pero mismatch pa rin si Brook dahil alam ng kalaban ang kanyang galawan kaya siya tumalsik. Tinawanan siya ni Ryuma dahil sa pagpoprotekta ng skeleton sa kanyang afro, pero bumangon lang si Brook at muling umatake. Tapos mabilis na nakipagsabayan ang kanyang shadow ng atake sa kanya at kitang-kita ang kalamangan ng kalaban dahil muntik na siyang masaksak sa puso. Pero hindi sumusuko ang skeleton kahit na nadadaplisan siya ng atake ni Ryuma kaya napaatras ito. At inisip na hindi siya susuko habang iniisip si Labun kaya muli itong bumangon at sinalag ang atake ng kanyang shadow at nakipag-crossword. Patuloy ang laban ng dalawa hanggang sa napahiga si Brook kaya ang afro ang pinuntirya ng kalaban. Pero nakaiwas si Brook at nagawang paatrasin si Ryuma kaya bumangon ang skeleton at hinarap ang sumusugod na zombie. Pero nasaksak si Brook at mukhang doon na natalo ang ating bida. Samantala mabilis na pinuntahan ni Sanji si Nami na walang malay at sinipa ang maihawak rito at binawi ang navigator. In love si Sanji sa ganda ni Nami at pinagkamalang anghel. Tapos lumapit si Absalam at parehas ang naging reaksyon nito tulad kay Loverboy. Kaya na-compliment pa ito ng kapwa pervert pero natauhan ang hayop. At binabawi ang kanyang bride kaya tinutukan nito si Sanji at pinaputukan. Pero mabilis na nakaiwas si Loverboy at galit na galit dahil muntik ng tamaan ang dalaga. Kaya binitiwan muna nito ang navigator at hindi pinansin ang pananakot ng kalaban dahil muli itong na-in love kay Nami. Nagalit na si Absalam at pinapaalis si Sanji para matuloy na ang kasal na hindi nagustuhan ni Loverboy. Kaya hinarap na ito ng kusinero at sinipa ang kapwa pervert na nagpabalandra sa kalaban. Habang hindi makapaniwala si Invisible Man sa lakas ng sipa ni Sanji. Muling tinutukan ni Absalam ang kusinero pero mabilis siyang nadisarmahan ng ating bida sabay binigyan siya ng sipa sa face. Tapos galit na galit si Sanji dahil ito rin ang tumikim kay Robin at namboso kay Nami. Kaya pinagsisipan niya ang kapwa pervert nang walang tigil hanggang sa muling tumalsik si Absalam at naisip nito na mag-invisible muna. Pero pumitik ng sea salt si Sanji sa paligid kaya natuntun niya si Invisible Pervert. Tapos pinaulanan niya ng mabilis na sipa ang kalaban at saka ito muling pinatalsik. Gigil na gigil ang kusinero kaya sumabog ito sa galit tapos sinabi ng ating bida na may personal siyang galit kay Invisible Pervert. Tanong ni Absalam kung ano yon at sagot ni Sanji na ninakaw raw nito ang pangarap ng kusinero. Pero walang ideya ang pervert sa sinasabi ng kanyang kapwa pervert kaya papasabugin raw niya ito. Subalit alam ni Sanji ang sikreto ni Absalam kaya pinapatanggal nito ang mga invisible cannon na nakatago sa kamay nito. Pero pinaputok pa rin ito ng pervert kaya sinipa ito ng kusinero kaya na-reveal ang hidden weapon ng kalaban. Tapos sinabi ng ating bida na alam niya ang abilidad ng Clear Fruit kaya hindi makapaniwala si Absalam. Paliwanag ni Sanji na matagal na niyang pinapangarap na makuha ang kapangyarihan ng Clear Fruit. Kaya ninakaw raw ni Absalam ang pangarap ng kapwa pervert dahil plano raw nitong gamitin ang invisibility sa kanyang research. Sabi ni Absalam na masama ang pangarap ng kapwa pervert pero sinipa ito ni Sanji dahil pareho lang raw sila na sinang-ayunan pa ng zombie. Nagalit na si Absalam at pinagmalaki ang kanyang kamatsyuhan dahil sa tagpi-tagping maksel na mula sa mga malalakas na hayop. Pero walang paki ang kusinero kaya sinipa lang niya ito at muling bumalandra ang kalaban. Kaya naisip ni Absalam na tagilid ang laban kaya tatakas na muna siya at naging invisible. Tapos sinawakan ni Sanji si Nami dahil baka dalhin ito. Pero pinagsusuntok siya ng kalaban habang pinoprotektahan niya ang navigator. Kaya hindi siya makapalag sa pervert. Tapos sinaksak si Sanji kaya napaluhod ito at nabitawan ang dalaga.
Saka nag-umpisa ng maglakad si Absalam at natapakan nito ang dugo ng kusinero. Kaya nalaman ng ating bida kung nasaan ito at hinawakan tapos hindi niya ito pinakawalan kahit inatake pa siya ng kalaban. Tapos bumawi si Sanji ng sipa kay Absalam at hindi niya ito tinigilan hanggang matenderize ang laman nito. Sa kanya ito binigyan ng sipa na nagbalandra sa kalaban sa pader at sinabi na yan ang pakasalan mo. Samantala 5 minuto ang nakalipas ay ganito ang pangyayari. Nagumpisang magsagupaan ang dalawang malupit na swordsman sa magkaibang era. At sa unang tama pa lang ng kanilang espada, ay nagpakita na sila ng lakas na sumira sa sahig ng kwarto. Tapos nagpakawala ng atake ang zombie ni Brook na agad na naiwasan na parang bala na tumama sa pader. Sabi ni Brook na technique raw niya yon pero hindi ganong kalakas. Pero nagpakawala rin pala si Zoro ng atake na humiwa sa pader, kaya nagulat sila Frankie dahil hindi nila ito napansin. Muling sumugod ang dalawa at nagpakawala ng mabilis na pagtusok ang kalaban. Tapos na-realize ni Zoro na gusto ng zombie na basagin ang espada ng ating bida. Kaya ginamit niya ang two-sword slash na mabilis na nasalag ni Ryuma. Tapos ginamit ni Zoro ang Demon Beer attack pero muling nasalag at napaatras ang zombie. Pero bumawi ito ng tusok kay Zoro na mabilis na naiwasan. Tapos sumugod ang kalaban na sinabayan ng ating bida ng Draw Rashomon. Pero hindi sila nagkatamaan subalit naglikha ito ng malakas na pagkawasak sa kwarto. Kaya nabahala ang dalawang manunood dahil mukhang guguho ang gusali. Tabla ang nagaganap na laban ng dalawang malupit na swordsman. Tapos pinakawalan ni Zoro ang 72 caliber Phoenix na hindi tumama kaya bumawi ng matinding atake si Ryuma. Pero nasalag lang ito ng ating bida tapos gumawa ng exit si Frankie para makaalis sila sa gumuguhong gusali. Habang ang dalawang swordsman ay nagsabayan sa taas ng tore. Tapos sabay silang umatras at muling sumugod pero nang magkasalubong ay napaatras ang dalawa. Muling umatake ang zombie at nagpakawala ng mabibilis na sword slash. Tapos nang iniwasan ito ni Zoro ay muntik na itong mahulog pero buti na lang at nakatakbo ito pataas. Pero inatake siya ni Ryuma ng kakaibang teknik kaya tumalon ang ating bida at nakipagsabayan sa zombie ng mabibilis na pag-atake. Hanggang sa umatras muna ang dalawa at tabla ang second round dahil napapagod din pala ang zombie at ganun din si Zoro. Tapos naghanda ang dalawa at nagpakawala ng atake si Ryuma na pumutol sa bubong ng tore. Pero nakakapit si Zoro at tumakbo pataas tapos tumalon at ginamit ang Flying Dragon. Habang ang zombie ay ginamit ang Reverse Humming Sword Slash. At nagsalpukan ang matinding atake na humiwa sa zombie habang si Zoro ay dire-diretsyong nahulog. Nag-apoy ang slash na ginawa ng ating bida kay Ryuma kaya ito nagliyab. Bumagsak si Zoro sa baba tapos tinanggap ng Legendary Swordsman ang kanyang pagkatalo. Tapos sinabi niya na ipagkakatiwala na niya ang kanyang espada sa ating bida. Tapos na-realize ni Brook na unting porsyento lang ng lakas ng kanyang zombie ang ginamit sa kanya. Binitiwan ni Ryuma ang kanyang espada at sinapo ito ni Zoro sa katuluyan na itong na-purify. Tapos bumalik na ang shadow ni Brook sa kanya, kaya tuwang-tuwa ito. Habang si Zoro ay masaya dahil kumpleto na ulit ang kanyang 3 swords. Samantala nakikipaglaban na sila Robin at hinawakan ng archaeologist ang zombie ni Zoro, pero masyado itong malakas kaya nakawala ito kay Robin. Habang si Chopper ay hinaharap ang zombie ni Sanji na mabilis na lumapit sa kanya at sumipa kaya tumalsik ito. Tapos umatake ang zombie ni Zoro at muntik nang madamay ang zombie penguin. Kaya nag-away pa ang dalawa na parang ang dalawang ugok na straw hat. Sinamantala ni Chopper ang nangyayari at tumalon sa likod ng kalaban at nilak ang zombie ni Zoro. Kaya nagpalabas ng kamay ang archaeologist at papakainin ng sea salt ang kalaban. Pero sinipa siya ng zombie ni Sanji at sinabing wala raw siyang pakialam kung babae ito. Kaya nagtaka si Chopper at nakatikim ng suplex sa zombie ni Zoro. Bagsak ang ating mga bida at tinawanan pansila ni Hogback. Sabi ni Hogback na nakukuha ng zombie ang unting ugali ng owner ng mga shadow. Pero hindi magagawang sumuway sa kanyang mga utos ang mga bangkay. Kaya sabi ni Chopper na hindi na niya idol si Hogback dahil evil doktor ito. Pero sabi ni Frankenstein na dapat pang ang magpasalamat ang mga bangkay dahil muli silang binuhay. Tapos nilapitan niya si Shendri at si Nipa tapos inutusang dilaan ang sahig. Para ipakita na susundin ng mga ito ang kanyang ipag-uutos. Kaya galit na galit si Chopper dahil hindi raw tao ang binubuhay nito kung hindi isang monster. Pero nainis si Hogback dahil kini-question siya. Kaya inutusan niya ang mga zombie na patayin ang ating mga bida. Inatake ni Shendri ang reindeer na nagpalit anyo. Tapos pinigilan ni Chopper ang Chimay para magising sa katotohanan. Subalit kinombo si Choppy ng zombie kaya nag-alala si Robin. Tapos sinubukang baguhin ng reindeer ang isip ni Shendri pero sinipa lang siya ng zombie. Subalit hindi ito tinigilan ni Chopper at sinabing wag magpa-control kay Frankenstein. Pero tinawanan ito ni Hogback dahil yun naman daw ang gusto ng tao na muling mabuhay. Subalit kinagalit ito ni Choppy at sinabing kung buhay ka dapat malaya ka at hindi kinokontrol na siyang gumising sa pag-iisip ni Shendri. Kaya tinangka nila itong i-purify pero nakialam ang zombie penguin at sinipa ang reindeer. Tapos sinundan pa ito ng zombie ni Zoro na inatake si Chopper. Pero ginamit ni Robin ang kanyang abilidad at hinawakan ang maoy na zombie. Subalit nakawala ito at ginamit ang long range slash sa hatchets. Nagalit naman ang zombie ni Sanji at dahil muntik raw siyang nadamay. Kaya sinipa nito ang zombie ni Zoro na mabilis na nasalag at nag-away at nagsabayan ng atake. Inawat ang mga ito ni Hogback pero pinatahimik ito ni Robin. Para ang dalawa ang magpatayan dahil ang utos ni Frankenstein ay patayin lahat. Nagpatuloy ang dalawang gunggong na zombie sa kanilang laban.
Habang si Robin ay sinabihan si Hogback na kung zombie sila ay hindi sila susunod kahit patalunin pa sila sa tore. Pero sabi ni Hogback na utusan pa niya ang mga ito na ibangga sa pader ang sarili at tumalon sa gusali. Tapos narinig ito ng dalawang idiot na zombie kaya tumakbo ang mga ito at winasak ang pader para tumalon pababa ng mansyon. Kaya nadismaya si Frankenstein dahil nagoyo siya ng hot chicks. Tapos sabi ni Chopper na siya na ang bahalang magturo ng gintong aral sa Evil Doctor. Kaya humingi ng backup si Hogback kay Sindri pero nakita nila itong umiiyak. Dahil nagkaroon na ito ng emosyon at sinabing ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Habang hindi makapaniwala ang Evil Doctor na nagkaroon na ng emosyon ang bangkay kaya sabi nito na imposible raw yun. Pero pinilit ni Sindri na sundin ang utos ni Hogback kaya natuwa ang Evil Doctor. Kaya napilitan ng hawakan ito ni Robin tapos naisipan ni Frankenstein na tumakas kaya hinabol ito ni Chopper at niyakap. Tapos humingi ng tulong si Chappie kay Robin kaya nagpalabas ng extended na paa ang hot chicks para tumaas ang rinder. Pumapalag pa ang Evil Doctor pero hindi ito hinayaan ni Chopper. Ginamit ng zombie ang kanyang hammer kaya nawasak ang kwarto na kinaroroonan nila Chopper. Tapos nag-decide na ang ating mga bida na tumakas na at binitiwan ni Chopper si Hogback na nahulugan pa ng simento. Habang si Oz ay papalapit na at matatapakan si Hogback pag di nakaalis. Kaya humingi ito ng tulong kay Sindri pero hindi makagalaw ang Chimay. Dahil hindi nagre-respond ang katawan sa gusto ng Shadow. Tapos tumingin si Sindri kay Chopper at mumiti na sinyales na nagkaroon na ng emosyon ang bangkay. Habang tinuluyan na ni Oz ang Evil Doctor. Samantala inumpisahan ng atakihin ni Oz si Sanji na pailag-ilag lang sa mga suntok. Nainis ang zombie at pinatindi pa ang mga suntok kaya nag-alala ang Straw Hat. Pero hindi na paano ang kusinero at pasimple lang itong naglakad. Kaya kumuha ng buwelo si Oz at muling sinuntok si Sanji at kitang-kita ng Straw Hat ang lakas at bilis ng zombie ni Luffy. Nakaiwas ang kusinero kaya paulit-ulit siyang inatake ng kalaban pero naisip niyang sipain ito, ngunit walang nangyari. Bagkus ay na out of balance pa ito kaya tinamaan siya ng sundot ng giant at tumalsik. Tapos mabilis na hinabol ni Oz si Sanji at hinawakan para ibato. Ngunit tinirador ito ni Usopp ng Fire Star kaya nagliyab ang ulo ng giant. Kaya nag-change target ang zombie at tinapon si Sanji dahil si Long Nose na ang trip nito. Sa kanya kinumpirma sa wanted poster ang tatlo nating bida at pinuntahan ang mga ito. Pero pinaputukan ni Frankie si Oz, kaya nang makita sila nito ay binigyan sila ng flying kick. Pero nakaiwas ang ating mga bida at ito ang sinamantala ni Zoro para lapitan ang giant at pinatikim ng Devil Gorilla Slash. Napumuto sa ngipin ng zombie pero nakapag-counter-attack ang giant na nagpatilapon kay Zoro sa ere. Pinaputukan ni Bikini Boy ang kalaban pero nang backflip lang ito na kinagulat ng cyborg. Tapos binunot ni Oz ang pader at tumalon sa kabinato ang pader papunta kila Frankie at Brook. Kaya bumagsak ang dalawa nating bida habang nahuhulog si Zoro. Pero gumawa si Robin ng net para sapuhin ang swordsman. Subalit nakita ito ng zombie kaya hahampasin nito si Zoro, pero tinirador ito ni Usopp ng sea salt, kaya natigilan ang kalaban. Pero kulang ito para i-purify ang bangkay kaya susuntukin ito ni Chopper pero sa kanya hinampas ni Oz ang pader. At kihioho ang ating mga bida laban sa zombie ni Luffy sa unang round. Tapos naisip ng zombie na si Luffy, Nami at Sniper King na lang ang kailangan niyang tugisin. Samantala patuloy na hinahanap ni Oz si Luffy nang bumangon na ang Straw Hat at ready nang mag-counter-attack. Tapos sa kanila ito tinawag at sinabi na kung siya talaga ang shadow ni Luffy, ay dapat alam nitong hindi ganong kadaling patumbahin ang Straw Hat. Muling hinarap ni Oz ang Straw Hat habang pinag-iisipan ng ating mga bida kung paano nila ibabaliktad ang giant para makabawi-bawi man lang. Tapos tinalunan sila ni Oz kaya napaatras ang mga ito at habang sila ay tumatakbo ay si Frankie ang pinuntirya ng zombie na mabilis na naiwasan. Kaya babawi raw si Frankie at gagawin ang special technique at tinawag ang mga kasama. Tumalon sila Frankie at nagmala Voltes 5 ang mga idiot pero sabi ni Chopper na may kulang sa isang kamay kaya tinawag nila si Robin. Pero tumanggi ang hot chicks at sinabing nakakahiya raw para sa isang tao na gawin ang bagay na yon na kinadismay ng mga idiot. Na kahit ang mangmang na zombie ni Luffy ay na-disappoint kaya hinampas niya ang mga idiot na kinatilapon ng ating mga bida. Mabilis na bumangon ang mga ito tapos nag-umpisa ng umaksyon sila Zoro at Sanji na sumipa ng bato sa zombie. Tapos humingi ng assist ang swordsman sa archaeologist para atakihin si Oz. Nagpahabol si Sanji sa lintik na zombie na gustong manakit. Tapos tinirador ni Usopp ng mantika ang nakatukod na kamay ni Oz, kaya nawala ng balanse ang kalaban. Tumalon si Zoro sa paa ni Sanji, dala-dala ang armas ni Frankie, at saka siya sinipa ng kusinero papunta sa zombie ni Luffy. Tapos hinampas niya sa braso ang kalaban pero wala naman nangyari. Gamit ang abilidad ni Robin ay nagpalabas ito ng giant na braso at nilak ang kamay ni Oz. Kaya mas lalong nawala sa balanse ang zombie tapos gumawa ng hagdanan si Frankie para makalapit sa kalaban. Tapos sabay sila ni Chopper na binigyan ng suntok si Oz sa panga kaya naalog ang ulo nito. Subalit hindi sapat yon para patumbahin ang giant kaya mabilis na tumakbo si Sanji at nagpakawala ng matindi flying kick. At ito ang naging dahilan kaya bumaliktad ang zombie ni Luffy. Nakabawi-bawi ang ating mga bida sa round 2 kaya nagulat ang ibang zombie sa kanilang nakita. Nilapitan ng Straw Hat ang lintik na zombie at kanila pa itong hinambugan. Kaya nagalit ito at sinabing babawian niya ang ating mga bida. Galit na galit ang zombie kaya medyo naalarma ang mga duwag. Pero hindi makabangon ang kalaban dahil na-stuck.
Kaya may naisip na masamang plano ang Straw Hat para mas makabawi sa kalaban. Nilapitan nila si Ors tapos sinulit nila ang libre kuto sa hindi makagalaw na zombie. Kaya nang makabangon ang nagwawalang zombie ay nagsipulasan ang ating mga bida. Tapos naisip nila kung paano nila papatumbahin muli ang Giant. Kaya sabi ni Frankie na kailangan nilang mag-Voltes 5, pero sabi ni Robin na wag raw siyang isali. Umalma ang mga idiot kaya nagalit si Sanji at wag pilitin si Robin. Pero naisip nito ang kamanyakan kaya tinignan ito ng masama ng archaeologist kaya nagmaang-maangan ito. Ginawa pa rin ng tatlong idiot ang plano tapos humingi ng tulong kay Sanji. Kaya sinipa sila ng kusinero papunta kay Ors, kaya napunta sila sa ulo ng zombie at pinagsisipan nila ito. Nadismaya si Zoro at si Robin tapos nagmukhang kahiya-hiya si Sanji at nagalit. Tapos inasar at pinagtawanan ng tatlong idiot ang zombie ng kanilang Moro na captain. Kaya nainis si Ors at hinampas ang tatlo pero tumalon ang ating mga bida, kaya ang ulo ng Giant ang tinamaan. Nakabawi ng dignidad si Sanji at sinabing plano raw niya yon. At inakala ng Straw Hat na babagsak muli ang kalaban pero nagawa pa ring makatayo nito. Kaya sabi ni Usopp na may plano siya na ayaw paniwalaan ni Zoro pero nagpilit pa rin ito. Sabi nito na pwede nilang gawing advantage ang kaidyotan nito tulad ng kanilang captain. Kaya pumosisyon sila at kunwaring may tinurong barbecue sila Long Nose at Chopper. Tapos inatake ni Frankie at Zoro ang tuhod ni Ors kaya nagawa nila itong paluhurin. Tuwang-tuwa ang ating mga bida pero sabi ni Zoro na kailangan na raw nilang tuluyan ang Giant. Pero umapila si Frankie at Usopp dahil kailangan lang nilang hintayin ang captain na talunin si Moria. Subalit yun din ang plano ni Sanji kaya sumangayon din si Robin. Tapos hinarap ni Zoro ang Giant para subukan ang bago niyang espada na dating gamit ng legendary swordsman. Samantala nauna nang naghamon si Zoro, kaya pinagbigyan siya ng zombie at sinuntok na agad niyang naiwasan. Tapos napansin ng swordsman na mas mabigat ang black sword kesa sa kanyang espada habang ang zombie ay umatake. Pero sinabayan ng ating bida ang suntok at dineflect ang braso ng Giant tapos pinakawalan ang 38 caliber Phoenix. Nagulat si Zoro dahil mas lumaki ang kanyang long range attack pero nagawa itong iwasan ng kalaban. Tapos sa gigil ay pinagtatapakan ni Ors ang ating bida na mabilis na umiwas sa mga atake ng zombie. At nang makabuelo si Zoro ay nag-counter-attack ito at nawala sa balance si Ors. Pero ginamit ng zombie ang siko nito para pitpitin ang swordsman pero swerteng nakailag ang ating bida. At nang bumangon ang Giant ay hindi niya inaasahan nakatakbo si Zoro at nakapagtago. Tapos sinamantala ng swordsman at inatake si Ors pero muli itong nailagan ng zombie. Samantala umatras muna si Zoro kaya nakapagsermon ang duwag na si Usopp at sinabing hintayin na lang ang captain. Sagot ni Zoro na may tiwala siya kay Luffy pero alam niya na madaling lokohin ang kanilang captain at maaari itong matagalan. Kaya kailangan nilang talunin si Ors para bumalik ang shadow ni Luffy para kahit umaraw ay mailaban pa rin sila. Samantala nangamba ang ating mga bida dahil nawawala na ang hamog sa paligid. Tapos nakita ni Usopp na lumabas si Moria sa belly ni Ors, kaya nagtataka sila dahil dapat hinahabol ito ng captain. Tapos sabi ni Moria na kailangan nilang talunin ang Giant pati na rin siya ng sabay para mabawi nila ang mga shadows. Kaya inutusan ni Zoro si Usopp na maghanap ng sea salt para ma-purify ang zombie. Tapos sila na muna ang haharap sa kalaban hanggang sa makahanap ito ng sea salt. Kaya lumarga na si Long Nose pero mabilis na pinigilan ito ni Ors, kaya nag-alala ang Straw Hat sa kalagayan ni Usopp. Pero nailigtas pala ito ni Brook na may dala pang bag ng sea salt. Samantala, dahil sa may sea salt na sila ay gumawa sila ng plano para i-purify ang zombie ng captain. Habang si Moria ay pinagyayabang na mas malakas na si Ors dahil nakasakay siya rito. Nang mag-umpisa na ang Straw Hat sa kanilang plano, tapos tinirador ni Usopp ang kanyang Fire Phoenix na sinabayan ni Frankie ng Flame Jutsu. Kaya tinamaan ang kalaban ng dambuhalang Fire Phoenix at nagkakawag ito dahil mainit. Pero sabi ni Moria na nasa isip lang ng zombie ang init kaya ito ay nahimasmasan. Tapos tumakbo si Zoro at hinagis siya ni Chopper at saka pinaghihiwa ng swordsman ang gusali. Habang si Sanji ay pinagsisipa ang mga bloke ng bato papunta kay Ors at tinamaan ito sa tagiliran. Tapos sinipa ulit ni Sanji ang mga natitira pa pero sinuntok ito pabalik ng zombie. Kaya pinaputukan ang mga ito ni Frankie para hindi sila tamaan. Habang si Usopp ay hinanda ang extra large niyang tirador tapos binala nito si Frankie. At saka tinira ito papunta kay Moria para atakihin ang maligno. Pinaputukan ito ni Bikini Boy pero mabilis na umiwas ang zombie tapos mabilis na nag-counter-attack ng suntok. Kaya bulagta ang cyborg at bumagsak na pinag-alala ng Straw Hat. Tapos nakita ito ni Ors na buhay pa kaya tatapusin na niya ito na pinag-alala nila Zoro. Pero biglang nagpalabas ng Thunderbolt si Nami at binagsak ito sa lintik na zombie. Kaya pati si Moria ay kinilig habang si Ors ay napaluhod. Nakita ni Loverboy si Nami na nakatayo sa tore at nagpapansin ito. Pero nagalit si Nami dahil nalaman na ng kalaban kung saan ito nagtatago kaya naiyak si Sanji. Bumangon ang zombie at gagamitin ang gambang pistol kaya nagtataka sila kung mag-stretch ba ang braso nito. Pero sa hindi inaasahan ay humaba nga ang braso ng zombie ni Luffy kaya mas lalo silang namproblema sa kalaban. Habang ang navigator ay ligtas dahil sinapo ito ni Robin at nilapag sa lupa. Naguguluhan ang ating mga bida pero na-realize nila na kagagawan yon ni Moria.
Tapos ginamitan sila ng gambam kick kaya hirap ang Straw Hat dahil mas lumakas na ang kalaban. Samantala ginamitan ni Ors ng gambam hammer ang ating mga bida kaya nagtalsikan ang mga ito. Tapos agad na sinundan niya ng gambam spear kaya hirap na hirap ang Straw Hat. Nagtataka ang ating mga bida kung paanong nag-stretch ang zombie ng captain. Kaya paliwanag ni Moria na kaya niyang pasunurin ang shadow sa anumang hugis na kanyang naisin. Tapos nagpasikat si Moria at ginawang bola ang shadow ni Ors kaya naging hugis bola rin ang giant. Hindi makapaniwala ang ating mga bida tapos saka sila nagtakbuhan dahil gugulungan sila ng giant ball. Pero hindi nagustuhan ni Ors dahil laban raw niya yon at ayaw na makialam ang master. Sabi ni Brook na may plano siya kaya nagpatulong siya kay Usopp. Tapos nagpalabas ng Thundercloud si Nami at nagpabala ang skeleton sa giant tirador. Kaya naghanda sila para magsagawa ng malupit na atake. At pag-release ni Usopp ay pinaikot ni Robin si Brook tapos tumagos ito sa Thundercloud. Kaya naging Thunder Skeleton Arrow si Brook na tumama sa balikat ni Ors pero bumaon din siya sa pader. Tapos sinamantala ito ni Zoro at inatake ang zombie pero walang naging epekto sa giant. Sabi ni Ors na maghintay lang si Zoro dahil unahin muna niya ang skeleton na kanyang ginamitan ng Gum Gum Stamp na pinag-alala ng Straw Hat. Kaya walang malay si Brook na bumagsak tapos tinirador ni Usopp si Ors na mabilis na sinalad. Kaya babawian sila ng giant pero tumakbo si Nami at iniwan si Longnose. Tapos ginamit ng giant ang Gum Gum Bazooka, kaya naiyak na si Usopp sa takot. Pero hindi ito gumana dahil nakialam pala si Robin at balak baliin ang leg ni Moria. Subalit tumawa lang si Moria at nagpalabas ng mga shadow bat na umatake sa Archaeologist. Kaya natumba ito na kinagalit ni Loverboy at pinagsisipa ang mga paniki. Tapos lumabas ang anino ng maligno sa likod ng Hachi, kaya mabilis na tinuloy ng Archaeologist ang pagbali sa leg ng Warlord. Inakala ng Straw Hat na tapos na ang lahat pero pala ay nilipat ni Moria ang kanyang ulo sa kanyang shadow. Tapos pinulot ng Warlord ang anino ni Robin at sa kanito ginupit kaya nawala ng malay ang Archaeologist. Nag-apoy sa galit si Loverboy at kanyang sinugod si Moria at kanya itong pinagsisipa. Pero nakipagpalit ang maligno sa kanyang shadow, kaya walang silbi ang atake ni Sanji, tapos tumalon si Ors at balak pipitin si Robin. Kaya nakipagsabayan ang kusinero ng atake sa zombie, kaya na-deflect ang Gum Gum Bazooka at hindi tumama. Tapos tinawag sila ni Chopper na nasa balikat ng giant, dahil na-examine na nito ang katawan ni Ors at nakita ang weak spot nito. Kaya sinabi ni Choppy na mag-focus sila sa pag-atake sa braso ng zombie. Pero nairita ang giant sa reindeer, kaya sinuntok niya ito, kaya nag-alala ang Straw Hat. Ngunit ligtas si Chopper dahil nagpaliit ito at pumunta sa kamay ni Ors. Nag-transform si Choppy tapos nagboluntaryo si Sanji na tulungan ang reindeer. At nagpakawala sila ng malakas na atake na nagmarka sa braso ng zombie. Pero tumalon ang giant habang nasa ere pa rin sila Chopper at Sanji. Kaya sinapo ng dalawa ang gambam gatling na pumulbos sa ating mga bida. Bagsak na ang iba sa ating mga bida, kaya sila Zoro, Usopp at Nami na ang pupuntiryahin ni Ors. Pero walang planong sumuko ang Swordsman at sinabing gagawan niya ng opening si Usopp. Sinuntok ng zombie si Zoro pero nakatalon ang Swordsman. Tapos umatake si Zoro ng Caliver Phoenix pero sinabayan ito ni Ors at nagtagisan ng lakas. Subalit tumalsik si Zoro sa lakas ng puwersa ng giant. Tapos mabilis na sumuntok si Ors na mabilis na naiwasan kaya sinunod-sunod ng zombie ang pag-atake. Samantala malapit nang mahanda ni Usopp ang giant tirador. Kaya pinrovoke pa ni Zoro ang zombie para magkaroon ng opening ang sniper. Tumalon si Ors sa galit tapos naghanda ang Swordsman. At nagsabayan ang dalawa ng kanilang malupit na attack at nagawa ni Zoro na i-deflect ang suntok ng zombie at na-stuck pa sa lupa ang kamay nito. Kaya sinamantala ito ni Zoro at pinakawalan ang kanyang demonic Raven na naglikha ng maliliit na mga hiwa sa braso ng giant pero walang epekto. Tapos sumuntok si Ors pero nakatalon si Zoro at pagtingin nito ay biglang nawala ang zombie. Yun pala ay tumalon ito at saka mabilis na tinuhod ang ating bida, kaya bagsak ang Swordsman sa tinamong atake. Nang tinawag ni Usopp si Ors at paglingon nito ay tinirador siya ng bag of sea salt na kanyang nalunok. Kaya nagdiwang si Longnose at may lumalabas na shadow sa bibig ng zombie. Pero nasira ang saya ni Usopp nang makita na ito pala ay ang shadow ni Moria at bitbit ang sea salt. Kaya pinagtawanan siya ni Moria at sinabing Boy Scout siya na laging handa. Sa kanya binato ang bag sa desperado nating bida. Kaya muling nilikom ni Usopp ang sea salt pero plano na siyang tapusin ng giant at tinapakan ito. Nabahala si Nami dahil ulit-ulit na tinapakan ni Ors ang ating bida. Tapos tumalon ang zombie para pitpitin si Nami at kanyang tinapak-tapakan ang navigator. Pero dumating si Nightmare Luffy at pinahinto ang giant at nakitang dala niya sila Usopp at Nami nagulat sa itsura ng captain. Nagtaka ang maligno sa secret power ni Strawboy. Tapos binaba ni Luffy ang kanyang mga tropa at siya na raw ang bahala sa mga kontrabida. Naghanda ng umatake si Ors at pinakawalan ang Gum-Gum Rifle na isang kamay lang na sinapo ng ating bida. Tapos sinabi ni Strawboy na siya lang raw ang nag-iisang Luffy at sinuntok pabalik ang kanyang zombie. At nagawa niyang patalsikin ang giant sa isang suntok tapos mabilis na sinugod ni Strawboy si Ors at hinawakan sa sungay. At kanya itong inuntog sa lupa kaya bumaliktad ang zombie kaya hindi makapaniwala sila Usopp. Nang makita nila ang grupo ni Lola na paparating at tumulong sa mga Straw Hat na nakabulagta.
Habang si Luffy ay patuloy na ginugulpi ang giant tapos hinawakan niya ito sa buhok at binalibag. Kaya naalog si Moria sa loob ng tiyan ng zombie habang pinapaikot-ikot ng ating bida si Ors. Tapos kanya pa itong paulit-ulit na hinampas na parang wala ng bukas. Tapos hinagis ng ating bida si Ors pabalik sa mansyon kaya nasaksihan ng lahat kung paano bumaliktad ang zombie. Pero parang walang nangyari at bumangon ang giant tapos nagmadaling tumayo ito at sumugod sa ating bida. Pero mabilis na ginamitan ng espada ni Luffy si Ors, kaya nahiwa ang katawan nito. Tapos nagpaplano si Moria na tumakas pero lumitaw si Strawboy at pinatikim ng gamgam pistol ang maligno. Nang mabilis na babawian ng gamgam axe ng zombie ang ating bida, kaya ginamit ni Luffy ang gamgam balloon para patalbugin ang sipa ng giant. Tapos nagpaulan ng unlimited punch si Strawboy na pumulbo sa dalawang kontrabida na nagpaatras kay Ors pabalik sa mansyon kaya muli itong bumagsak. Pero bumagsak din ang ating bida dahil tapos na ang 10 minuto at nag-alisan na ang mga shadow sa kanyang katawan. Kaya bumalik na ang katawan nito sa normal kaya nag-alala sila Nami sa captain. Tapos nagdiwang ang lahat dahil bagsak na si Moria at ang giant. Nang biglang bumangon ang giant kaya nabahala ang lahat dahil wala nang makakapalag rito. Kaya nag-decide sila na bumalik na lang sa forest nang makita nila na tumayo na ang ating mga bida. At handa pa ring labanan ang maligno at ang giant. Tapos sinigaw ni Nami na maghanda na ang Straw Hat sa kanilang final round. Kaya nagulat ang iba dahil sugatan na ang ating mga bida. Habang sila Chopper at Sanji ay may pinaplano habang si Frankie at Usopp ay may binubuo. Pinaalis ni Zoro ang mga usisero dahil baka madamay raw ang mga ito na agad na sinunod. Habang si Robin ay gumawa ng tapakan tapos binitbit ni Brook si Luffy paakyat ng tore. Pinalibutan naman ni Nami si Oars ng mga cloud at nagpalabas ng ulan kaya nabasa ang zombie. Habang si Frankie ay hinanda ang hose tapos pinagana ni Usopp ang machine at nagbuga ng cold air. Kaya naging frozen ang kalahati ng katawan ng giant. Habang si Sanji ay sinipa ang kadena sa katawan ni Ors, kaya hindi ito makagalaw. Tapos nakatayo si Brook sa tuktok bitbit si Luffy at inutos ni Strawboy na ihagis siya sa zombie. Kaya ginawa ito ng skeleton at ginamit ng ating bida ang third gear. At naglabas siya ng 2 higanting braso. Habang si Chopper ay inutusan si Zoro ng dapat gawin kaya inatake ng swordsman ang tiyan ni Ors na nagpayuko rito. Tapos inactivate ni Sanji ang kadena para puwersahin ang giant na tumayo ng matuwid na nakatingala. Dahil ito pala ang plano ni Dr. Chopper para baliin ang spine ng zombie upang hindi na tuluyang makagalaw. Nang pinakawala ni Luffy ang kanyang gambang bazooka, kaya makikipagsabayan raw si Ors. Pero hindi ma-stretch ng giant ang kanyang katawan dahil walang malay si Moria. Kaya hindi napigilan si Strawboy at nang tumama ang gambang bazooka, ay nabali ang spine ng giant. Kaya tuluyan na itong natumba at bumulagta. Tapos hindi makapaniwala ang mga zombie sa nangyari kay Ors habang nagdiwang ang mga pirata. Pero nagulat ang mga ito nang makitang naging bansot ang ating bida. Habang ang zombie ay buhay pa pero wala nang silbi ang katawan. Tapos sumikat na ang araw pero hindi pa rin bumabalik ang kanilang shadow. Tapos nagising si Moria at walang planong ibalik ang kanilang shadow bagkus ay pinakawalan nito ang kanyang forbidden jutsu. At sinipsip lahat ng anino sa buong thriller bark, ay pati ang mga zombie ay nawala ng buhay. Dahil kinuha ang kanilang mga shadows kaya nakakolekta ng 1,000 shadow ang maligno at naging dambuhalang butanding. Sakto naman bumalik sa normal ang ating bida tapos nagumpisa ng mag-amok si Moria kaya tumakbo na ang mga tao. Tapos nagpamalas ng destructive power ang maligno at dagdag pa na ng umpisa ng sumikat ang araw. Nang inumpisahan na ni Luffy ang kanyang second gear, tapos mabilis siyang sinuntok ng maligno na kanyang naiwasan. Paulit-ulit siyang inatake, subalit mabilis si Strawboy tapos kumapit ito sa dambuhalang butanding at ginamit ang gamgam rocket sa sikmura. Kaya napabuka ang bibig ang maligno at nakatakas ang ibang anino. Tapos sinundan pa ng ating bida ng jet bazooka ng maraming ulit kaya mas maraming pang anino ang nakatakas. At nang muling atake si Luffy ay mabilis na ginamit ni Moria ang kanyang anino. Para ikulong si Luffy sa isang shadow box tapos sinamantala ito ng maligno para durugin si Strawboy. Kaya nag-alala ang ating mga bida tapos pagbagsak ng shadow box ay tinapakan ito ng dambuhalang butanding kaya napitpit si Luffy. Tapos pinanggigilan pa ito ni Moria at ulit-ulit na tinapakan. Pero hindi na paano si Strawboy dahil isa siyang rubberman at nagawa pa nitong makatakas. Kaya gulat na gulat ang maligno dahil walang nangyari sa kanyang mga atake. Muling ginamit ng ating bida ang kanyang third gear. Kaya nag-alala ang Straw Hat dahil sa side effect ng teknik na ito sa kanilang captain. Pero walang pakialam ang ating bida bagkos ay nag-umpisa na itong umatake. Kaya napilitan ng takpan ni Moria ang kanyang bibig para hindi makatakas ang mga shadows. Tapos pinamunuan ni Lola ang pagtawag sa mga anino na ginaya ng mga kasama nito. Saka sinabi ni Luffy sa kanyang shadow na kung gusto nitong maging anino ng next Pirate King ay kailangan nitong bumalik. Sabay muling inatake ang maligno na parang bola ng kanyon. Kaya nasaldak ang dambuhalang butanding at nawasak ang tore, sabay ang pagsingaw ng ating bida. Tapos nabagsakan si Moria ng gusali kaya napitpit ang maligno at nakatakas ang mga shadows. Nang mawasak ang pader kaya nasinagan na sila ng araw. Kaya isa-isang nasunog ang ating mga bida pero matapang lang silang nakatayo. Habang ang ibang hindi nakuhanan ng shadows ay kinakabahan sa mga nangyayari sa mga kasama dahil nasusunog na ang nga ito.
Hanggang sa natigilan na lang sila dahil on time na nakabalik ang mga shadows ng kanilang mga tropa. Tapos na nakuha pang magbiro, kaya nagalit si Usopp at nakahinga ng maayos si Nanami. Habang ang ibang pirata ay masayang-masaya na nakuha na nila ang kanilang shadow. Si Lupin naman ay walang malay habang ang ibang Straw Hat ay nagpapahinga. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.